Video conferencing. Ang presentasyong ito ay naglalayong magbigay ng malalim na pag-unawa sa video conferencing. Tuklasin natin ang kalagan nito sa iba't ibang sektor mula sa edukasyon hanggang negosyo. Ating suriin ang mga benepisyo at hamon. Contents. Una, panimula. Pangalawa, kalugan ng video conferencing. Pangatlo, mga uri ng video conferencing. Pang-apat, mga benepisyo na video conferencing. Panglima, mga hamon sa video conferencing. Pang-anim, mga halimbawa ng gamit ng video conferencing. Pang-pito, mga tips para sa epektibong conferencing. At pang-walo ay conclusion. Panimula. Una, ano ang video conferencing? Pangalawa, bakit ito malaga sa makabagong panahon? Pangatlo, mga halimbawa ng video conferencing platforms, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex at Skype. Ano ang video conferencing? Ang video conferencing ay isang teknolohiya na magpapahintulot sa dalawa o higit pang tao na magkausap at magkita sa real time gamit ang internet at kamera, kahit nasa magkaibang lugar sila. Kasunod, bakit ito mahalaga sa makabagong panahon? Mahalaga ito sa makabagong panahon dahil napapadali ito ng komunikasyon sa trabaho, edukasyon at personal na ugnayan, lalo na sa mga sitwasyong hindi posible ang pisikal na pagkikita, tulad ng pandemya. Kasunod, ang mga halimbawa ng video conferencing platforms tulad ng Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, at Skype. Kalugan ng video conferencing. Una, isang teknolohiyang nagbibigay daan sa real-time na komunikasyon gamit ang video at audio. Pangalawa, ginagamit sa edukasyon, negosyo at personal na magkipag-ugnayan. Mga uri ng video conferencing. Point-to-point. Dalawang tao lamang nag-uusap. Halimbawa, job interview o konsultasyon. Multipoint. Maraming kalahok sa isang virtual na pagpupulong. Ang dalawang uri ng video conferencing. Una ay ang point-to-point, kung saan dalawang tao lamang ang nag-uusap. Halimbawa nito ay ang job interview at konsultasyon. Pangalawa ay ang multi-point, kung saan maraming kalahok sa isang virtual na pagpupulong, kagaya ng Zoom, conference meeting. Dito naman tayo sa mga benepisyo ng video conferencing. Una, makakatipid sa oras at gastos. Ang video conferencing ay nakakatipid sa oras at gastos dahil hindi na kailangan maglakbay para sa pagpupulong o klase. Kaya nakakatipid sa pamasahe, oras at enerhiya. Pangalawa, madaling makipag-ugnayan sa iba't ibang lugar. Dahil sa global connectivity, posible ang komunikasyon sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, kahit nasa bahay lang. Pangatlo, epektibo sa edukasyon at negosyo. Mainam ang video conferencing para sa mga online learning at remote work dahil napapanatili nito ang tuloy-tuloy na gawain at produktibidad kahit malayo ang mga kalahok. Mga hamon ng video conferencing. Problema sa koneksyon sa internet. Kawalan ng physical na presensya at interaksyon. Mga issue sa seguridad at privacy. Mga hamon sa video conferencing. Una, problema sa koneksyon sa internet. Kapag mahina o hindi matatag ang internet, nagkakaroon ng pagkakaantala, putol-putol na audio o hindi malinaw na video na nakakaapekto sa maayos na komunikasyon. Pangalawa, kawalan ng pisikal na presensya at interaksyon. Hindi tulad ng face-to-face na usapan, limitado ang body language at personal na koneksyon. Kaya minsan ay nagiging mahirap ang pagkikipag-ugnayan. Pangatlo, mga issue sa seguridad at privacy. May panganib na ma-hack, pumapasok ng hindi otorisadong tao ang mga online meeting kung hindi ito protektado ng tamang seguridad. Mga halimbawa na gamit ng video conferencing, edukasyon, online classes at webinars, negosyo, virtual meetings at remote work, personal na komunikasyon, pag-uusap sa pamilya at kaibigan mula sa malalayong lugar. Mga halimbawa ng gamit ng video conferencing. Sa edukasyon,
Ginagamit ang video conferencing sa online classes at webinars upang ipagpatuloy ang pag-aaral kahit nasa bahay ang mga estudyante at guro. Sa negosyo, mainam ito sa virtual meetings at remote work para manatiling konektado ang mga empleyado at kliyente kahit hindi sila makasama sa opisina. Personal na komunikasyon, nagagamit din ito ng mga pamilya at kaibigan para makipag-usap at makipagkumustahan kahit nasa malayong. Mga tips para sa epektibong video conferencing. Siguraduhin mo tatag ang internet connection. Gumamit ng tahimik na lugar at tamang ilaw. Magsuot ng angkop ng kasuotan lalo sa formal na pagpupulong. Gumamit ng headphone o microphone para sa malinaw na audio. Mga tips para sa epektibong video conferencing. Una, siguraduhin matatag ang internet connection. Upang maiwasan ang abala sa komunikasyon, tiyaking malakas at maayos ang koneksyon sa internet bago magsimula. Gumamit ng tahimik at tamang ilaw. Pumili ng lugar na walang ingay at may sapat na ilaw para malinaw ang inyong itsura at walang istorbo sa pag-uusap. Magsuot ng angkop na kasuotan, lalo na kung formal ang pagpupulong. Iwasan ang suot na pambahay upang mamatili ang profesional na imahe. Gumamit ng headphone o microphone para mas malinaw ang tunog at maiwasan ang echo o ingay sa background. Mabuting gumamit ng maayos na audio device. Konklusyon, ang video conferencing ay isang mahalagang teknolohiya sa makabagong panahon. Mahalaga ang tamang paggamit nito upang mapanatili ang epektibong komunikasyon. Patuloy itong magiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig.